mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinamaan ng brownout ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Kasunod po yan ang sobrang pagnipis ng reserba ng kuryente sa Luzon Grid. Ang sabi ng Department of Energy, bigla raw tumigil ang ilang malalaking planta sa Luzon. Narito ang aking pagtutok. Huminto ang escalator na ito sa isang mall sa Calamba nang biglang magpatupad ng tig-isang oras sa rotating brownout ang Meralco sa ilang lugar, pasado 1:00 ng hapon kanina. Bunsod dito ng pagtataas ng red alert ng National Grid Corporation of the Philippines sa Luzon Grid mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at 1:00 hanggang alas 4 ng hapon. Ibig sabihin sobrang lipis na ng supply o reserba para punan ng demand o pangangailangan sa kuryente. Sinabihan kami ng National Grid Corporation of the Philippines na ang Meralco kailangan ninyo ng mag-implement ng rotating brownouts dahil kulang na yung isosupply sa inyo ng mga planta. Wala kaming recourse but to already come up with a schedule of rotating brownout. Meron tayong binabalanse yung demand tsaka yung supply. So, yung red alert, yun yung 4% ng demand na ginagamit ng system operator para mabalanse yung regulating the frequency. Pag red alert na, ibig sabihin nun? Meron na siyang deficit. So, ibig sabihin yan, para mabalanse, may ilalaglag ka dito sa demand. Yun yung tinatawag na power interruption. Sa abisong inilabas ng Department of Energy, nagkaroon ng unplanned o forced outage o biglaang pagtigil ang ilang malalaking planta sa Luzon at nawala ng mahigit 1,300 megawatts ang grid. Ang Sual plant na pinakamalaki sa mga pumalyang planta, inaayos pa raw at sa April 13 pa inaasahang maibabalik sa normal ang operasyon. Sa April 16 at April 21 naman, inaasahang makakapagbalik operasyon ng iba. Bilang tugon sa sitwasyon, nariyan naman daw ang interruptible load program ng Meralco kung saan ang malalaking kumonsumo ng kuryente tulad ng mga mall at pabrika ay gagamit muna ng kanilang sariling generator set para hindi na makihati sa supply para sa mga kabahayan. At kapag kulang pa rin ang supply, saka magpapatupad ng scheduled brownouts. Bagamat sinasabi ng DOE na hindi inaasahang magkakaroon ng mga malawakang brownout, nagbabala ang Meralco na hanggat hindi nagbabalik sa normal ang supply, ay wala silang magagawa kundi magpatupad ng rotating brownout. If demand continues at the pace it is in, then we may continue with this manual load dropping schedule or rotating brownouts in the coming days. Sa gitna ng manipis sa supply, nanawagan muli ang Department of Energy sa lahat na magtipid sa kuryente. Siniguro naman ng Malacanang na kayang tugunan ng DOE ang problema sa power supply. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nagtamo ng mahigit 30 saksak sa katawan ang estudyante sa Cebu na natagpo ang patay sa loob ng septic tank na kanyang paaralan. Ang suspect sa krimen, ang gwardiya ng eskwelahan na dati na raw kinalbo ang biktima. Nakatutok si Jam, si Sante Kaito. Sa kuhang ito noong Sabado sa Danau City, Cebu, makikita ang gwardiya ng Cogon Norte Elementary School na si Jessie Mediquillo. Suspect siya sa pagpatay sa 14 anyos na estudyanteng si Tessa Marie Igay. Ayon sa isang residente, tila hindi mapakali ang suspect noon at marumi ang katawan. Nitong Lunes, natagpuan ang bangkay ni Tessa sa loob ng isang septic tank sa likod ng eskwelahan. Natuklasan ito nang suriin ng ilang tauhan ng eskwelahan ang lugar. Ang daming langaw. Pinuntahan ko kaagad. Tapos ang baho. Hala, may patay dito. Nireport agad namin. May nakita ring tubo, kutsilyong may dugo at damit na pinaniniwalaang sa biktima na tinangka pa raw sunugin. Meron din daw mga patak ng dugo sa guardhouse. Atong makitaan dito sa guardhouse, maraming dugo talaga. Tapos sa second building area, may mga dugo sa dingding, parang kamay. Base sa resulta ng autopsy, nagtamo na 34 na saksak si Tessa. One big stab wound on the left side of the body, and several other smaller stab wounds on the left side of the body and on the chest. No? Nakita rin natin marami siyang stab wound sa neck. Naaagnas na ang katawan ng biktima kaya hindi pa matukoy kung minales siya ito. Ayon sa pamilya ng biktima, 9 anyos pa lang noon si Tessa, binibigyan na ito ng suspect ng perang panggastos at sa pag-aaral. Binibigyan siya ng baon sa eskwela, parang naging ganyan ang sitwasyon. Pangalawa sa 3 magkakapatid si Tessa at iniwan daw sila ng kanilang ina noong maliit pa sila.
Naging malapit daw ang biktima sa suspect. Pero nito March 25, ipinablotter ng pamilya ni Tessa ang suspect nang kalbuhin nito ang dalagita. Allegedly, itong biktima lagi raw pinapagalitan ng gwardya dahil sumasama sa barkada at gumagala. Dahil bata pa, umaalis talaga. Kaya ito raw, isa sa mga rason ng suspect, kaya niya ginupitan ng buhok. Mula noon, pinatira si Tessa sa kanyang tiyahin sa Lapu-Lapu. Pero hindi raw alam ng pamilya na bumalik ito sa Danau at sumama sa suspect na pinaghahanap na ngayon. Sumuko ka na lang para mabigyan ng hustisya ang anak ko. Jam Cesante, Kaiko, Nakatutok, 24 oras. 9 na buwan matapos itong unang tumambad sa publiko. Nagbabalik na naman ang tarpaulin na may nakalagay na Welcome to the Philippines, Province of China. Kaya inalis ulit yan ng MMDA. Nakatutok si Mark Salazar. Sumulpot na naman ang tarpaulin may nakasulat na Welcome to the Philippines, Province of China sa Quezon Avenue ulit, kanto ng Sergeant Esguerra Street. Sa footbridge naman sa tapat ng Santo Domingo Church at sa kanto ng Tuason, parehong sa kahabaan din ng Quezon Avenue, ang nakaimprenta naman, Pilipinas ang inalaya ng buhay, hindi China. Anyare, Digong. Tinanggal na yan ng MMDA. Ano yung political motive? Basta mo sa amin sa MMDA, sagabal kayo sa road right of way, aalisin ko namin kayo. I think these people should look for another venue kung saan po nila pwedeng ilagay itong mga tarpaulins na to. Tila alam daw ng mga nagkabit ng tarpaulin kung saan maglalagay nang hindi sila nahuhuli. Nangyari na ho ito, if I'm not mistaken, last year, yung mga ganyang tarpaulins. Naglagay ho sila dun sa mga areas na blind spot ho para sa aming mga CCTV cameras. Kami naman ho, naniniwala kami nilagayan, hindi umaga, kundi madaling araw. Sabi ng MMDA, hindi naman sila iritable sa kargang politikal na mga tarpaulin na ito. Mas sa pag-agaw raw ng pansin ng mga motoristang pwedeng madisgrasya. Yung mga overpasses po kasi ngayon, for public use po yun, syempre ho, nakakaabala ho doon sa road right of way kung tawagin din natin. Dapat po kasi sir, lahat ng nakalagay doon should be directional signs. So kaya ho natin inalis yung mga tarpaulin. Hulyo ng nakaraang taon nang unang lumabas ang mga tarpaulin na ito at umani ng negatibong reaksyon mula sa mga netizens. Mark Salazar, Nakatutok, 24 oras. Maging sa Kota Island, sa Spratlys na inookupa ng Pilipinas, may mga umaali-aligid ng Chinese vessel ayon sa isang ulat. Itinanggihan ng AFP. Pero sabi ng Malacanang, kung totoo yan, dapat umalis doon ang mga Chino. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi lang pala sa Pag-asa Island sa Palawan nakapwesto ang mga Chinese militia, pati pala sa Kota Island na taong 1978 pa inookupahan ng Pilipinas at Panata Island. Ang Kota Island o Luwasia Island ay isa sa pinakamalalaking isla sa Spratly Island sa Palawan. Sa ulat ng Inquirer.net, mayroon daw tinatayang 15 na mga Chinese vessels sa Kota Island at malapit sa Panata Islands. Sa litratong ibinigay ng source ng Inquirer, makikita ang mga bangka ng Chinese na umano'y mga Chinese militia o peking mangingisda na kontrolado ng Chinese government. Itinanggi ni AFP spokesman Brigadier General Eduardo Arevalo ang ulat. Sa report daw ni Westcom Chief Vice Admiral Rene Medina, wala raw nakitang Chinese vessels sa Kota Island. Pero kung totoo man daw ito, hindi raw ito pwede, sabi ng Malacanang. They should. They have no business being there. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinabi ng Malacanang na dapat umalis ang China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kung nagbabago man daw ang tono ng pananalita ng gobyerno sa China, yan ay dahil may tamang panahon para rito. While we remain friendly with respect to trade relations, we will always assert sovereignty when it is being impaired or assaulted. It is if they continue to be present in our territory, then it is an assault to our sovereignty. Bago yan, sinabi ng Department of Foreign Affairs na paglabag sa sovereignty, sovereign rights at jurisdiksyon ng Pilipinas ang paglalagay ng China ng Chinese militia sa Pag-asa Islands. Dahil sa pagtambay ng Chinese militia sa ilang bahagi ng Pilipinas, naungkat ang sinabi noon ni Pangulong Rodrigo Duterte na mag-jet ski siya sa Spratly Islands at itatayo ang bandera ng Pilipinas. Sabi ng Malacanang, drama lang naman yung pagpupunta naman. The better action would be to file a diplomatic protest and then raise that as an issue in the bilateral meetings between the two countries.
Maghahain daw ng protesta ang Pilipinas sa China dahil sa mga Chinese militia na nasa Kota Island. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Kumasa si dating Special Assistant to the President Bongo sa hamon na maghubad ng t-shirt para patunayang wala siyang tattoo na dragon. Kasunod ito ng aligasyon ng isang bikoy sa kanyang ikatlong video sa social media na nagdadawit kay Go sa illegal na droga. Hindi pa inilalahad ni Bikoy ang pagkakakilanlan niya at hindi rin tiyak kung saan galing ang kanyang mga aligasyon. Nakatutok si Cedric Castillo. Agad ang pangalan niya sa mga dokumento. Sa ikatlong video ng nagpakilalang si alias Bikoy, sinabi nitong tulad ng umano'y tattoo ni dating Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, mayroon din daw dragon tattoo si dating Special Assistant to the President Bongo na ilang beses na raw niyang nakita ng personal. Ang alegasyon ni Bikoy, may kaugnayan si Go at ang pamilya ni Pangulong Duterte sa illegal drug trade sa bansa. Kanina, tinanggal ni dating Special Assistant to the President Bongo ang kanyang t-shirt at ipinakita ang kanyang likod sa media. Bukod sa ilang marka dulot ng Ventosa Massage, walang nakitang tattoo sa kanyang likod. Klaro ha? Sana matapos na itong storya. Hindi na pinakunan ni Go sa mga kamera ang kanyang harapan, pero nang ipinakita niya ito sa mga miyembro ng media, wala ring tatong nakita. Muling itinanggi ni Go na may kinalaman siya at ang pamilya ni Pangulong Duterte sa bentahan ng droga. Sa isang bagong Facebook post naman ni Pulong sa wikang Bisaya, muli niyang ipinaramdam na wala siyang balak na ipakita ang kanyang tattoo. Tanong niya sa mga humahamon sa kanya, bakit daw hindi magpagawa ng sarili nilang tattoo sa halip na pakialaman ang sa kanya. Ilang taon daw itong ginawa, pinaghirapan, ginastusan, nagpakalasing pa raw siya at pinawisan sa sigaw dahil sa sakit. Tapos gagawin lamang daw na pulutan. Dumipensa rin ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sara Duterte. Sinabi niyang korte lamang ang makakapag-utos sa nakababatang kapatid na ipakita sa publiko ang tattoo kung meron man. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Panibagong karangalan para sa mga kapuso at sa Pilipinas. Ginawaran po ng 5 parangal ang mga programa ng GMA News and Public Affairs sa 2019 New York Festivals. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. 5 tagumpay sa 5 magkakaibang kategorya ang iuwi ng GMA News and Public Affairs mula sa prestihiyosong 2019 New York Festivals, World's Best TV and Films na idinaaw sa Las Vegas sa Nevada, USA. Kabilang dyan ang nakuhang Silver World Medal ng The Atom Araujo Specials, No Leftovers. Tinalakay nito ang kabalintunaan ng naaksayang pagkain sa Pilipinas sa gitna ng dami ng mga nagugutom at kulang sa nutrisyon ng mga Pilipino. Food waste is a problem globally, but you associate it with first world countries. But in the Philippines, where 7 million people consider themselves hungry, it's also a big problem. Silver World Medal din ang nakuha ng real-time batang maestro. Tampok sa dokumentaryo ang kwento ng 12 taong gulang na si Dagul, na isa sa mga pursigidong little teacher sa probinsya ng Sorsogon. Gumawa po kami ng documentary na mag-i-inspire sa mga tao na there's always hope. Na despite of these problems, mapapaisip tayo, may problema, pero anong magagawa natin? Nakuha naman ng salay ng kapuso mo Jessica Soho ang Bronze World Medal. Tungkol din ito sa kabayanihan ng mga guro at mag-aaral na nakatira sa paaralan sa isang liblib na pamayanan sa Caraga, Davao Oriental. Para marating ang eskwelahan, kailangan nilang tumawid sa ilog sakay ng salay, isang uri ng cable car na gawa sa rattan. Itong award na to pagpapatunay na yung trabaho ng kapuso mo Jessica Soho ay pang world class. Ginagamit namin yung impluwensya ng programa para makapagbigay ng serbisyo sa mga nangangailangan nating kababayan. Ang parangal sa KMJS ang pinakabagong pagkilala sa mga programa ni GMA News and Public Affairs pillar Jessica Soho sa New York Festivals. Si Soho rin ang kauna-unahang Pilipino na pinarangalan sa New York Festivals para sa kategoryang coverage of a breaking story para sa hostage crisis sa Cagayan Valley noong 1991. Bronze din ang iginawad sa Bilanggo ng Isipan episode ng Eyewitness
Binalikan ni Cara David si Teteng na noong 2008 ay iginapos ng kanyang pamilya sa kulungan ng baboy dahil sa kanyang kondisyong schizophrenia. Matagumpay na nakabalik sa lipunan si Teteng pero nakilala rin ng team ng Eyewitness ang iba pang iginapos din ng pamilya dahil sa kanilang mental health condition. Ang awareness sa mental health sa Pilipinas napakababa pa rin. Pero through documentaries like Bilanggo ng Isipan, sana magkaroon ng mas maraming awareness at mas maraming mga tao at communities ang mabigyan ng health services na kinakailangan. Nakakuha naman ng finalist certificate ang Eyewitness Warzone ER. Mula sa GMA Network, ang 5 mula sa 8 entry mula sa Pilipinas na nag-qualify sa award ceremony ngayong taon. Mabuhay GMA! Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Siksika na nga sa kulungan, pinahihirapan pa ng sobrang init na panahon ng mga preso. Kaya hindi maiwasang magkasakit ang karamihan sa kanila. At ang pinakakaraniwang daing daw ng mga inmate, alta presyon. Nakatutok si Mari Zumal. Halos 5,000 na ang mga preso sa Quezon City Jail. Marami sa kanila inabutan namin nagpapapresko sa basketball court ng kulungan sa ilalim pa rin ng tirik na araw. Pero mas mainam na raw ito kaysa magtiis sa malasardinas nilang kulungan. Mainit na, siksikan pa. Marami na nga raw nagkakasakit. Namumula ho yung balat, tapos pagka hindi po maiwasang hindi makamot, lalo na po pagka pinapawisan ka na, pagka yung tanghali na po, mainit na yung singaw ng mga tao sa buong nagsisimula na ho yan mangate. High blood, skin disease, sipon, o stroke, yung pinakamahirap sa lahat. Pumutok na lang bigla yung ugat mo sa batok. Ang hirap mong huminga. Yung baga, yung nilalabas na init ng katawan ng tao, nalalanghap na rin ng kapwa inmate po. Sumabay po kasi yung water crisis. Kaya ngayon, mas nakakapangamba po para sa mga inmate yung ganitong sitwasyon. Nakikita niyo po sa aking likuran ang masaklap na katotohanan kung gaano katindi ang siksikan dito sa Quezon City Jail. Aabot ng araw sa 4,840 ang bilang ng mga preso rito. Sobra-sobra sa dapat sanay 800 lamang na kapasidad ng City Jail base sa standard ng BJMP. Pero kung pagbabasehan pa ang United Nations standard, 263 lang dapat ang kapasidad ng City Jail na ito. Talagang siksikan na facility. Isa sa mga measures na ginawa ng ating jail warden ay ipa-stop muna yung commitment ng mga inmates dito sa Quezon City Jail Male Dorm. Ang mga preso rito pinagsusuot ng face mask. Ang mga bagong salta, nakahiwalay muna at sina-check up para matiyak na wala silang nakahahawang sakit bago ihalo sa ibang preso. Sa tala ng BJMP, hypertension ang pinakakaraniwang daing ng mga inmate. Meron ding kaso ng respiratory diseases at sakit sa balat. Sa pagligo man lang, kung kaya nilang maligo 2 beses isang araw, mas maganda. Yung problema naman po natin, El Niño. So kulang din po ng tubig. Pwede silang manghingi sa Bureau of Fire Protection ng tulong. Aminado rin ng BJMP na hindi sapat ang doktor nila sa mga jail facility na pwedeng mag-monitor sa mga preso. Kung the situation becomes worse, pwede naman yan na i-request na nila between life and death, dinadala na po yan without court order, dinadala sa ospital. Sa batasan jail facility na nasa ilalim ng PNP, kahit pa may heavy-duty na exhaust fan, init na init pa rin ang mga preso. Para hindi magsiksikan, ang iba nasa duyan lang. Meron ang taga PNP sa barangay na nag-check up lagi na yung sa hygiene nila. Tapos saka yung dapat laging malinis sa pangangatawan. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Kumonti raw ang mga mahihirap batayan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pero para sa Ibon Foundation, iba ang naging pamantayan ng gobyerno sa pagsukat sa antas na kahirapan sa Pilipinas. Nakatutok si Maki Pulido. Umaabot sa 10,000 pesos kada buwan ang kinikita ni Joseph Baral na nagtatrabaho sa construction. 2 lang ang kanyang anak, wala pang binabayarang upa. Pero may mga pagkakataong wala silang pambili ng pagkain na itatawid lang sa pangungutang. Estudyante papasok. Doon na lang po sa mga gastusin sa school medyo alanganin na po. Paano pa po yung sa bahay, yung sa mga pagkain.
Sabi ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang bilang ng mga mahihirap. 16.1% sa first semester ng 2018, kumpara sa 22.2% sa parehong panahon noong 2015. Katumbas daw yan ng kabawasang 1 milyong pamilya. Ang ginamit na poverty threshold ang kumikita ng 10,481 pesos kada buwan, mas mataas kesa sa 9,435 pesos noong 2015. Hindi ho ba masyadong mababa yung 10,000 para pagbasihan? Kung titignan mo ang NCR, mataas, tapos mababa naman sa ARMM. So it means, kung meron sila dun sa poverty threshold nila, kaya nilang mabili yung kailangan nilang food at kaya din nilang mabili, makakakain sila at saka makakabili sila ng mga other non-food necessities. Kumonti daw ang mahihirap, sabi ng NEDA, dahil gumanda ang ekonomiya ng bansa. The growth of average income accelerated considerably to 21.2% from 15.3%. Para sa Ibon Foundation, extreme poverty o karukhaan ang pamantayan ng gobyerno, hindi disenteng buhay. 48 pesos lang kada araw para sa pagkain niya. Sabihin pang ito ay 3 beses kakain o kahit 1 beses lang siya kakain, ay isang sukatan ng sobrang kahirapan. Kaya sinasabi natin na 2 kahig, walang tuka, ganon ang nagiging pamantayan ng kahirapan sa Pilipinas. Ang Malacanang naman masaya raw sa inilabas na datos ng PSA. Target pa raw ng gobyerno na mapababa pa ang kahirapan sa bansa. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nagtapos sa College with Latin Honors ang naging academic achievement ng ilang Kapuso star. Kilalanin sila sa Chika ni Katatibayan. Yasmin Kurdi, Bachelor of Arts in Political Science, magna cum laude. Ina, artista, at ngayon, graduate na at magna cum laude pa. Yan ang hiram na anak star na si Yasmin Kurdi. Proud at very fulfilled siyang nakapagtapos ng kursong Political Science sa Arellano University. Time management daw ang naging susi ni Yas. It's never too late, never give up. Sana ma-inspire din yung mga ibang tao, lalo na yung mga katulad kong working students, na to never give up and never give up on your dreams no matter what. Kapag gusto mo talaga isang bagay, walang imposible. Magna cum laude, John Christian C. Valero. Magna cum laude rin sa kursong BSBA Marketing Management. Sa Our Lady of Fatima University sa Antipolo City ang inagaw na between star na si Renz Valerio. Inialay niya ang kanyang tagumpay sa kanyang pamilya. Hindi lang sila amang Kapuso na nagtapos with honors sa mga nagdaang taon. Si GMA Network Excellence Award Ambassador Benjamin Alves, gumraduate din noon bilang summa cum laude sa kursong English Literature sa University of Guam. Si Carla Abellana, Beauty and Brains din. Nakapagtapos siya dati ng cum laude sa kursong Psychology sa De La Salle University, Manila. Ang kapusuhang namang si Rocco Nasino, isa ng registered nurse nang sumabak sa showbiz. Sa kabila ng iba't ibang commitments, kumuha pa siya ng Masters of Arts in Nursing sa St. Bernadette of Lourdes College at nagtapos siya noon bilang cum laude. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's it for our midweek. Chikahan ako po si Eva Lania, Miss Mel, Miss Vicky, Ivan. Maraming salamat sa iyo, Iya. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ivan Mayrina. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.